Mga ano po, year-end, mga year-end reflection. Yun. I-encourage din bawat isa sa atin na to reflect kung yung buong taon, no, mula January hanggang next week. Bagamat lahat tayo may mga iba't ibang mga ano yan, mga naranasan sa buhay, may ibang nagkasakit, may ibang nawalan ng mahal sa buhay, may ibang nag-struggle sa trabaho, sa business, diba? Sa pag-aaral. Iba-iba po ang ating karanasan, sitwasyon sa buong taon. Pero yun nga sinabi ka ni Ate Lid kanina na ano yung iba-iba man ang ating karanasan, still ang Diyos ay ano siya, tapat siya sa atin, no? Hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan dahil yung salita nga niya ay totoo na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Siguro sa susunod na taon ay ano natin, yung sikapin natin na patuloy tayo magbagi ng salita ng Diyos, share natin at para makita rin sa ating buhay yung ating na ang Diyos ang buhay sa atin. No? Babasahin niyo yung 1 John. Basahin niyo yung 1 John. I encourage you na basahin niyo. No? Pasensya na kayo sa boses ko kasi 2 araw na akong inuubo. Sabi nga ni Ate Maloy, inuubo po, normal lang yan. Kaya nga nung pag-aaral natin nung Bible study, pagka ikaw ay may sakit, sisihin nyo sisihin natin sino? Si Adan, kasi iba, yan, sisihin natin sila. Kasi sila may kasalanan yan eh. Kaya tayo may sakit. Dahil mula nung sila ay nagkasala, diba sa pag-aralan natin, kaya tayo mamamatay. Dahil saan? Dahil sa kasalanan. Yan. Yung pag-aaralan natin yan, actually, lang to, walang tinuro si Pablo dito na wala siyang tinuro na argumento tungkol sa salita ng Diyos. Ano lang to, yung pakita natin dito, yung ni Pablo, yung ano ba Tagalog ng gentle side ni Pablo. Kasi di ba, mula doon sa umpisa, mula sa chapter 1, sabi nga natin, kung naaalala nyo, yung chapter, itong ginawa niya, ito yung unang libro na ginawa niya, yung unang sulat, kung mapapansin natin doon sa 13 na sinulat niya, itong Galatia, wala siyang sinabi dyan na commendation or papuri para doon sa mga taga-Galatia o doon sa sinusulatan niya. Ano nakagay siya dito? Yung galit na siya kagad. Pinagsasabihan niya yung mga taga-Galatia. Kasi naturo siya, tapos nung umalis siya, may mga nakapasok na mga Judaizer at naghihikayat na hindi ka lamang mananampalataya kay Kristo, kundi kailangan meron ka rin gawin. Gawin niyo yung mga ginagawa namin mga Hudyo. So, sinermo na kagad ni Pablo ito mga kapatiran sa Galatia. Pero ito, dito sa part na to, pag-aaralan natin sa chapter 4 ay nakita natin yung pagiging gentle ni Pablo. Ano ba Tagalog doon? Kalmado. Pagiging kalmado. Mahinahon. Pagiging mahinahon niya. Sige, tayo po tayo habang basahin natin ang salita ng Diyos. Galatians 4 verse 12. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid,
Tularan ninyo ako sapagkat ako'y naging katulad na ninyo. Wala kayong ginawang masama sa akin. Alam naman ninyong ang pagkakasakit ko noon ang naging dahilan kaya ako ipinangaral sa inyo ang magandang balita. Gayunman, hindi ninyo ako itinakwil o hinamang, kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman. Sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para bang si Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang kasiyang iyon? Ako mismo ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga matay dukutin ninyo at ibigay sa akin noon. Ngayon, itinuturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Pinapahalagan nga kayo ng mga taong iyan, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sila ang inyong pahalagahan. Hindi masama ang magpahalaga kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Mga anak ko, dahil sa inyo minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Ayan, sige, tayo po yung maupo na. Siguro, madali na, hindi na tayong matagal na magpapaliwanag dyan kasi malinaw naman yung mga, malinaw naman yung sinasabi niya. Pero isa-isahin natin yung bawat verse na sinabi, no? Una, yun nga, sabi nga natin kanina, we see the gentle side of Paul, dun sa mula 12 hanggang 20. Kung makatandaan natin, yung mga nakaraang mga verses o chapter, di ba, sinasabi niya na sino man magturo ng ibang mensahe, sino man magturo ng ibang ebanghelyo na hindi katulad ng tinuturo ko, siya ay sumpain. Diba? Ano pa sinabi niya? Kayo ba ay, sa chapter 3, you foolish Galatians, kayo ba ay, nakulang? No? Kasi nga, madali silang madala ng mga, madali silang madala nito mga maling katuruan na sinasabi nito mga Judaizer. Tapos, di ba, ilang linggo, ang pinag-aralan natin ay pagiging anak nila, pagiging ampon ng mga taga-Galatia into the, sa kaharian ng Diyos, di ba? So, kasama tayo doon na tayo ay nagkaroon ng karapatan na tawagin ng Diyos na Abba Father kasi, ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kaya sabi kanina ni Ate Lynn na kapag si Kristo ay nasa iyo, ano man ang dumating na hamon, ano man dumating na pagsubok sa buhay natin, ay hindi tayo matitinan. No? Kaya mahalaga po talaga na tayo ay nagbabasa, nananalangin, diba? Yung mga ganito, gawain. Kasi mas tayo po ay nagmamature. Kailangan po natin pag-mature. Yung mga napag-aralan natin before, diba? Sa isang sanggol, hindi na nananatili na sanggol. Kundi, bumababa kasi. Kundi, dumadaan sa, pagkabata, pagkabinata, hanggang sa pagiging magulang na rin, nasa yan? Nasa 1 John chapter 2. Yung babies, young men, tapos fathers, yan, yung tatlong yan. So, para sa atin, kinakailangan dumaan din tayo sa mga ganong proseso sa ating spiritual. Kaya po tayo ay nag-aaral. So, we see these verses na, yung pinaliwanag din ni Pablo kung gano'n tayong pahalaga sa Diyos. Diba? Na meron tayo, mamanahin. Sino may mamanahin? Sino mayaman? Sabi ni Ate Malu, Papa ko, mayaman. Diba? Papa ko. Tama yung sabi niya, diba? Sabi niya kanina, Papa ko, mayaman. Diba?
Wala tayo mayaman. Ngayon ang tanong, bakit, nakakalayo ba yung pinag-aralan natin last week? Diba? Ang tanong, bakit kami, hindi naman kami, hirap kami sa buhay. Paano magiging, mas gana o prosperous yung ating buhay. Diba sabi ko nga, diba nakakata nyo, sinulat ko dito yon. Ito ay magiging ganap lang kapag ka, magiging ganap lang yun kapag ka, medyo bingi ako rito eh. Ando na tayo sa paraiso. Kapag ka tayo ay, napalitan na yung katawan natin. Kapag ka tayo ay nasa langit na. Kasi we are living, hindi ko paano tatagalogin yun. We are living in a fallen world. Ano Tagalog nun? Tayo ay naninirahan sa isang pabagsak na mundo. Bakit pabagsak? Kasi nga, di ba, sabi nga natin kanina, bakit namamatay ang tao? Dahil sa kasalanan. So bakit bumabagsak ang mundo? Ngayon, hindi siya pabuti ng pabuti actually. Ang mundo ay pasama ng pasama. Kasi nga, dahil sa kasalanan. So ang ginawa ang inassure sa atin ni Pablo na tayo ay patuloy na lumakad dito na may Kristo sa buhay. Huwag tayong mapapagod, huwag tayong mapapagal. Kasi meron tayong gantimpala at yung mana natin, makakamit natin kapag tayo wala na rito. Maski yung sakit. Although may gumagaling, di ba? Kasi meron kayong mga tinuturo. Kung nandito kayo ng Bible study, kung naituro na sa mga Bible studies yun, pinag-aralan natin ng Wednesday. Na yung binasa natin last week, iba yung Romans 8:23 na yung ating katawan ay patuloy na dumadaing. Kasi nga nandito pa tayo. Hanggang sa inaantay natin yung pagiging ganap ng ating katawan. Ano yung ganap na yun? Yung glorified body. Pag nagkaroon ka ng glorified body, yung wala na sakit, wala na kalungkutan, wala na lahat. Kaya yun ang ating hope, yun ang ating pag-asa na tayo ay makamit natin yun, di ba? So ito, sabi diyan, yan, pinagkaloob niya yung pagmamahal niya ng mga Kristiyano, sa mga Kristiyano sa Galacia. Yung mga verses na yan. wala nga siyang didiscuss dyan tungkol sa mga katuruan, diba? Sa doktrina, wala siyang didiscuss dyan. Ano lang, talagang sinabi lang niya kung ano yung nasa sa loob ng kanyang puso. So, merong apat na, ano bang Tagalog ng pictures? Tangian? Ha? Tangian ba yun? Kasi ito na muna ko. Merong apat na pictures tayo makikita dito sa mga verses na ito. Una, yan. Panawagan ni Pablo or appeal. Pag-alala ni Pablo, pag-alala o remembrance. Babala ni Pablo, warning. Pag-nanais ni Pablo or desire. Yan. So, unahin natin yung panawagan. Ang sabi dyan, verse 12. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Tularan ninyo ako sapagkat ako'y naging katulad na ninyo, wala kayong inuman. Ayun ang sabi niya, nakikiusap ako. So nananawagan siya. Tularan daw siya. Sapagkat ako'y naging katulad din ninyo. No? Ang tanong dyan, paano tularan siya? Ano ibig sabihin nun? Yan, sinusulat ko na para hindi ko makalimutan. Yan sabi ni Pablo dyan na siya ay malaya na. Pagpatili natin sa Galatians 2:19 na naging patay siya. Sabi diyan, ako ay naging patay sa
kautusan at naging buhay kay Kristo. So meaning, sabi diyan, disconnect. Ako disconnect. Pinutol ko na yung aking connection sa mga kautusan ni Moises o sa Judaismo, sa reliyon ng Judaismo. Pinutol ko na yan. So sana kayo, ako rin gano'n, nakikiusap ako na kung ano yung ginawa ko, gano'n din ang gawin nyo. Putulin nyo na kung ano bang mga tradisyon. Yung pinag-aralan natin last week yun, pa naman yung mga tradisyon, yung mga piyesta, yung mga pamahiin, yung mga pinaniniwalaan nyo, ano nyo na yan, yung wag yun ang pagkatalikuran nyo na. Yun yung kanyang sinasabi dito, na kung ano yung ginawa ko, dinusconnect ko yung sarili ko dyan sa mga kaugalian na ganyan, kayo ganun din ang gawin nyo. In short, yun lang yung sinasabi niya. Tapos sabi niya dito, sapagkat ako'y naging katulad nyo. Ano yun? Naging katulad nyo. Naging katulad siya ng mga naging intindi siya. Diba? Kung natatandaan nyo, eto, pag hindi nga babasahin natin to, 1 Corinthians 9, 19 to 23, ayun yung sinabi na, para ako'y makahikayat din ng iba, ako ay naging Hudyo sa mga Hudyo, ako ay naging Hintil sa mga Hintil, di ba? Nakisama ako. Kaya yun yung tinuturo natin na hindi masamang batid ka ng party, hindi masama yun. Di ba? Ang mahalaga doon kasi, hindi ka, nag-inuman sila. Hindi ka mga sumama ka doon, niyayaya ka, pero wag kang iinom. No? Diba, natin, kapag ka ito'y kumukontra na sa tinuturo ng Biblia, at ikaw ay nakakagawa na ng kasalanan, yan ang huwag mong gawin. Yung kompromiso na yun, huwag mong gawin. Pero kung pwede tayo makipag-kompromiso, kapag ka tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Diba? Kung sila umiinom, ikaw mo ay mag-soft drinks ka o kaya mag-juice ka. Diba? So, hindi yung aalisin na, kamila, kasama ko lang, mga Kristiyano, kamila, mga kapatid. Hindi gano'n. Paano tayo makapag-share? Paano tayo i-spread yung gospel kung tayo lang magkakasama? Kaya nga sabi ni Pablo dito, in order to win some, I became a Jew to the Jews. I became Gentile to the Gentiles. Hindi ibig niya sabihin yan. Na naging katulad ko rin kayo. Kung ano yung kinakain nyo, kinakain ko rin. Kaya lang, hindi ko ginagawa yung paniniwala nyo. Kasi nga, ako'y malaya na. Kaya kung ano yung paniniwala ko, ano yung ginawa ko, tinalikuran ko na itong mga ganitong mga klaseng gawain, paniniwala, reliyon, yun ang gawin nyo. Kasi naging katulad ko rin kayo. So, imposible na hindi nyo kayang gawin. Kasi nga nagawa ko eh. Naintindihan nyo? Yun yung ibig niya sabihin dito sa verse na yan. Yung verse 12. Ayan, panawagan niya, huwag ka nang bumalik pa sa dati. Maging tayo. Kaya yung mga nalaman natin ngayon, huwag tayo bumalik doon sa mga nalaman natin. Mga pamahiin na naituro sa atin, yung mga tradisyon na naituro sa atin, diba? Huwag na natin gawin yun. Kasi tayo nga po ay, tayo ay malaya na kay Kristo. Pangalawa, yung pag-alala ni Pablo, yung remembrance niya. Kasi niya, sa huli, wala kayong ginawang masama sa akin. Kasi doon sa Acts chapter 13 and 14, mga kapatid, pag binasa nyo yan yung missionary journey ni Pablo sa dyan, sa Galacia. Na si Pablo ay nangaral sa kanila dahil siya ay may sakit.
Kung nakikita natin ito sa verse na yun, ano, babalikan natin. Ay. Asa na ba? Verse 13. Tayo. Ayan o. Ay. ito pala. Alam niyo na ba, ano? Alam naman ninyong ang pagkakasakit ko noon ang naging dahilan. Kaya ako ipinangaral sa inyo ang magandang balita. O kaya daw siya nangaral sa mga taga-Galacia kasi meron siya sakit. So ibig sabihin pala no, kung hindi siya nagkasakit, hindi siya pupunta doon. Yun lang yun, yun ang ibig sabihin doon. Kaya doon sa Acts 13 and 14, pag binasa nyo yan, yan yung nangaral siya dyan sa mga taga-Galacia. So pumunta siya dyan para, yung mangaral. Kasi nga, kaya na siya napunta doon, dinid siya ng Panginoon na pumunta doon kasi meron siyang karamdaman. Eh wala naman sinabi doon kung ano yung dahilan. No? Sinabi lang ni Pablo, kaya siya nangaral sa mga taga-Galacia kasi meron siyang sakit. Wala naman sinabi doon kung ano, di ba? Pero kung makikita natin dito, di ba, ang sakit niya ay wala na. Okay? Ito yung sakit niya, oh. Yan, oh. Kung maaari nga lamang pati ang inyong mga matay, dukutin ninyo at ibigay niyo sa amin noon. Meron siya sakit sa mata. Eh, hindi naman natin alam kung ano yun. Pero base sa, kung titignan kasi natin ang history, nung time na yun, kaya sabi nga natin, tayo babalik. Para makita natin yung setting, maintindihan natin, bumalik tayo sa panahon na yun. Noong panahon na yun, mga kapatid, meron ng malaria. Alam niyo ba yung malaria? Usually sa yan nakikita? Sa Palawan, no? Kaya nga merong dyan eh. Yung ini-inject, no? Oo, yun. Pagpupunta ka ng Palawan kasi, common yan, malaria. Ano ba to? Saan nakukuha ito? Ha? Sa lamok. Sa lamok yan nakukuha. Kaya kung babasahin yung Acts 13:14, nagpunta yan dyan si Pablo dyan. Kasi lowland yan, mababa lang yan, lugar na yan. Maraming lamok. Ito kasi, inano ko na to. Ilagay ko na lang kasi baka si Tita Teng pwede mapaliwanag to eh. Kinapi-paste ko na lang to. Kasi tinignan ko, ano ba ang malaria ba nakakakos ng sa mata? Ng problema? So yan pakibasa, tapos paliwanag natin kay Tita Teng. The first patient of Plasmodium falciparum malaria presented with fever and altered sensorium. MRI of the brain suggested cerebral venous thrombosis. The second patient of Plasmodium vivax presented with fever, double vision, and right eye lateral rectus palsy due to unilateral 6 cranial nerve involvement. Diba? Di ko rin maintindihan. Ano yun? Basta nakita ko na dito, double vision, right eye lateral, rectus palsy. May sa mata. No, may problema. Ano dito? These changes manifest as hemorrhages with white patches, O bleeding. Dudugo yung mata. white patches or swelling of the O retina. namamaga. Namamaga yung mata. These alterations can affect vision and may lead to blurred vision or loss of vision. in O severe blurred cases. vision or loss of vision. Kaya kung makikita natin sa chapter 6, sabi ni Pablo doon, hindi nyo ba nakikita ang sulat ko malalaki? Kasi nga, may problema, di ba, binasa nga natin kanina, may problema siya sa mata. Hindi malabo, kaya kailangan masulat niya malaki kasi doon niya nababasa. Nababasa niya yun. Nag-gets nyo? So, wala pa salamin ng araw, wala pa transplant.
wala pang bakuna, wala pa nun. Kaya, ano lang to, yung based on research lang ha, wala namang sinasabi sa Biblia yan. So, ano lang to, based on research. So, hindi natin alam. Basta ang alam natin, si Pablo, meron siya problema sa kanya paningin. Base doon sa binasa natin. So, based on history, yan lang yun. Ay, yung panahon na yun ay meron ng malaria o yung lamok. Yung mga lamok na no, na meron nagdadali ng ganito sakit. Kaya, yun, kahit na daw meron siyang sakit, ano sabi doon? Gayunman, hindi ninyo ako itinakwil o hinapak. Kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman, sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pang si Kristo. Ang tanong to, bakit niya sinabi na baga kahit na may problema ako, may sakit ako, ay winelcome niyo pa rin ako, tinanggap niyo ako. Kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman. Bakit niya sinabing naging pagsubok sa kanila yung karamdaman ni Pablo? Bakit pagsubok? Tingin niyo bakit? Tingin niyo bakit? Yung gumawa nito, alam na yung sagot eh. Siya gumawa nito. O sagot, bakit? Kasi nga, may? Oo, kaya naging pagsubok sa kanila si Pablo kasi meron mga bagay na hindi nagawa si Pablo as gawa ng kanyang karamdaman. Kaya naging pagsubok, kaya niya sinabi yun. Ayan o, Parang pabigat. kasi, para naging pabigat siya. Kasi hindi niya nagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin sa kanila. Kasi nga may sakit siya eh. Minsan pagka inaatake siya niyan, ano siya, yung nag-ano siya, yung sumasakit ang ulo niya, di ba, nakahiga lang siya. Kaya mga kapatid, yung pangangaral ng mga katuruan ngayon na kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling, totoo yun. Kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling, una-una sa kasalanan. No? O gumaling ang ating espiritu, yung ating kaluluwa sa kasalanan. Pero isa sa physical, maaring yung ibang tao, oo. Pero yung ibang tao, hindi. Di ba? Gaya ng pinag-aralan din natin, babalik ulit. Di ba? Paulit-ulit na lang tayo. Na magiging ganap lang yung ating kagalingan physical kapag ka tayo ay, tayo ay glorified body na. Pero hanggang nandito tayo, makakaranas talaga tayo ng karamdaman. Si Pablo nga, hindi exempted. Apostle na to ha. Nagpagaling siya. Nagpapagaling. Pero siya may sakit. Diba? Ano pa yung sinabi niya sa ibang mga sinulat niya? Si Timothy. Sabi niya, uminom ka ng konting, ng alak para dyan sa karamdaman mo sa tiyan. Si Trophimus, sabi niya doon, iniwan ko si kapatid na Trophimus na may sakit. Hindi niya na namagaling. Diba? Kasi nga, nagkaroon ng transition from Jew to Gentile. Ang Jew, mga Hudyo, kailangan nila ng preba. Ang mga Hintil, ang kailangan lang, ano kailangan ng mga Hintil lang? Pananampalataya lang, faith lang. So, kaya nga, siya sabi ni Pablo. Kaya makikita natin dito, hindi exempted si Pablo na siya ay mayroong karamdaman. Diba? Sa 2 Corinthians chapter 12, sinabi rin niya yun. Sabi ko sa Panginoon, tanggalin niya itong tinik sa laman na nararamdaman ko. Pero 3 beses ako nagsasabi sa Diyos yun. Pero ano sabi ni Lord? Sapat ang aking biyaya. My grace is sufficient. So kahit na tayo ay nakakaramdam ng karamdaman, meron tayong sakit, ang biyaya po ng Diyos ay sapat.
Sapat na yan sa atin. So, ayan o. Dahil sa kanyang karamdaman, ilalayo siya doon sa ministry. Kasi nga, kapag nakakaramdam siya ng sakit ng ulo, palakay ng katawan, hindi niya magawa. Kaya niya nasabi to, nagiging pagsubok siya sa kanila. No? Sa spiritual na sinasabi niya, yung pagtuturo ng tamang ebanghelyo, yung tamang teaching. Kasi nga, ang mga taga-Galacia ay inaakala propeta si Pablo. Ayan, trial sa mga Hudyo. Kasi, ang paniniwala ng mga Hudyo kasi, kapag ka ikaw ay may sakit, ito ang tradisyon ng mga Hudyo, ang paniniwala nila kapag ka ikaw ay isang mensahero ng Diyos, tapos may sakit ka, ang paniniwala nila, pinaparusahan ka. Pinaparusahan ka ng Diyos. Judgment. Kung babasahin natin si Job, alam niyo ba yung kwento ni Job? Diba? Babasahin natin yun. Meron siyang 3 kaibigan. Yung 3 kaibigan niya, yun ang paniniwala nila. Kaya sinabi nila kay Job, sabi ng 3 kaibigan niya, magsisi ka na kasi. Malamang nakagawa ka ng kasalanan, kaya ka pinaparusahan ng Diyos. Magsisi ka. Yun siya sabi nila. Kasi nga yun ang paniniwala ng mga Hudyo, na kapag ka ikaw ay isang mensahero ng Diyos, kasi ikaw ay may sakit, o meron kang pagsubok na pinagdadaanan, ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Kasi, diba, anong pagsubok ni Job? Nawala yung kanyang ari-arian, namatay yung buong pamilya, pinakuli siya pa, may sakit. Kaya sinasabi ng 3 kaibigan niya na magsisi ka, malamang meron kang kasalanan na ginawa. So hindi lang pala mga Hudyo naniniwala dyan, kundi pati itong mga Hentil. Kasi kung babasahin natin yung Acts chapter 28, ito yung, di ba, binagyo yung barko nila, binagyo. So, lutang-lutang sila sa lakot. Tapos, napunta na sila sa shore, sa dalampasigan, malamig, gabi nun, so kailangan gumawa sila ng kahoy na sisindihan, apoy, para mapalamig sila. Pag ano ni Pablo na ganyan, merong viper. Ba't Tagalog ng viper? Ahas. May ahas. Tapos anong nangyari? Tunuklaw. Diba tinuklaw siya? So sabi ng mga, yung lugar na yun kasi Malta. Ang Malta isang Gentile ano rin yun, Gentile na lugar. Kaya ng Malta. Nakagat siya, tinuklaw siya. Sabi ng mga tao doon, nako, etong tao to, nakaligtas nga sa nakaligtas sa bagyo. Pero hindi siya nakaligtas dito, mamamatayan. Malamang mamamatay tao yan. Di ba? So paniniwala ng mga Hudyo, ganun din ang paniniwala ng mga Hentil. Na kapag ka ikaw ay, tuklaw, nagkasakit, ganyan, pinaparusahan ka ng Diyos. Yun ang paniniwala nila. Kaya niya sinabi, ito. Kaya nga sabi ni Pablo sa una, ako ay nakikiusap sa inyo. Tularan niyo ako. Huwag niyo nang gawin yung mga ganyan paniniwala. Huwag niyo na isipin, ang gawin. Huwag niyo nang alalahanin. Yan yung ibig na sabihin dyan. So yung pag-alala niya, inalala niya kung paano siya dinala ng Panginoon doon sa pamamagitan ng kanyang sakit. Tapos, yun siya ay, hindi siya itinakwil, tinanggap siya. Kahit na parang feeling niya, pabigat siya. Kasi hindi niya magawa yung gagawin niya dahil sa karamdaman niya. Pero, tinanggap pa rin siya. Diba? So, yan.
yan, sa verse 15, ano pa? Ano ba yung sabi niya doon? Nagbago daw sila. Di ba? Nagbago. Kasi, namuhunan si Pablo. Namuhunan siya. Binigay niya yung kanyang oras sa kanila ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos biglang mawawala sila at babalik sila dun sa dati nila paniniwala. Kaya yan ang sabi niya, bakit kayo nagbago eh? Kaya nga di ba sabi niya doon sa verse 11, yung last week, nangangamba ako na baka mamaya yung ginawa ko sa inyo ay mabaliwala lang. At alam niyo yun? So yan yun. Kasi nga, nagbabago sila, bumabalik sila sa dati nila, paniniwala. Kaya sabi niya sa verse 16, ayaw nyo ba sa katotohanan? Bakit kayo bumabalik doon? Bakit kayo, di ba yung pinag-aralan natin last week, ang religion nila ay nagre-regress. Bumabalik ibig na mag-advance. So, ayaw nyo ba ng ayaw nyo ba yung truth? Di ba kayo kumbinsido na na si Kristo ay namatay sa inyo? Paniwalaan nyo lang yun? Sapat na? Yun ay ibig na sabihin. Ayaw nyo ba doon? Gusto nyo na bang bumalik doon sa mga dati nyo maniniwala o reliyon? Yun lang yun. Actually, yun lang yun. So, pangatlo, yung warning ni Pablo. Kanyang babala. Pinapahalagahan nga kayo ng mga tao iyan, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin, upang sila ang inyong pahalagahan. So yan, sabi niya, so ang warning niya dyan, alam niyo mga kapatid, yung mga false teachers na yan, kunyari lang yan na pinapahalagahan kayo. Kasi, meron lang yung gusto sa inyo. Kapag nakuha ninyo yan, nakuha na nila yan, yung mga gusto nilang makuha sa inyo, wala namang pakialam sa inyo yung mga yan eh. Yun ang ibig niya sabihin dyan. Kaya, nasabi niya dyan, nais lamang nila kayo ilayo sa akin. Kasi nga sinisiraan nila si Pablo, di ba? Dahil nga naiinggit sila. Actually, nagseseno sila. Kasi, nung nagturo si Pablo sa, yun, yung 13, yung Acts 13 tsaka 14, ang mga umuusig sa kanya doon, mga kababayan niya, mga Hudyo, pinagbabato, pinakulong. Pero nung nalaman ng mga Hintil, kasi sinasabi ni Pablo yung kay Isaiah na, yung pasulatan ni Isaiah na ang Diyos ay babaling sa mga Hintil. Nung narinig ng mga Hintil yun, naging sila, ano ba tagawag ng privilege? Privilege, naging sila yung, parang natuwa sila, na, ang kaligtasan pala ng Diyos ay hindi lang para sa mga Hudyo, para sa anin din pala mga Hintil. Naging sila, yung naging proud sila. Kasama pala kami dyan, sa kaligtasan na yan. So, nagselos itong mga Hudyo. Isipin nyo, di ba? Makikita nyo talaga na itong mga Hudyo, medyo may problema talaga sa isip. Tinuturo na sa kanila yung tama, ayaw nilang tanggapin. Nung tinuro ni Pablo sa ibang kalahi, hindi nila kalahi, at tinanggap, ba't nagselos? Tapos, gusto pang patayin. Kung paniwalaan na lang nila, tapos na. Di ba? Bakit nagselos pa? Ibig sabihin, masyadong selfish ang mga Hudyo. Gusto sila lang. Kaso ayaw naman nilang paniwala. Di ba? Kung titignan nyo i-analyze nyo yun. Selfish. Dapat kami lang tinuturuan mo yan, wag yung iba. Ang problema nga, ayaw mo maniwala eh. Tinuturo na sa'yo, ayaw mo maniwala. So dito na ako sa iba. Tapos magsiselos, parang maluwag Cornelio, no? Parang wala illogical.
Yung rason nila, illogical. Tapos ito mga warnings po yan. Lalo na to, 2 Peter. Pwede magtingnan natin to. Dami na tayo matapos eh. 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Tapos 18 to 21. Yan, ano lang to, yung... Kaya sabi ko nga kanina, sabi natin kanina, wala siyang pinaliwanag ng mga teaching dyan. Nilabas lang niya yung kanyang salubin. Yung kanyang frustration, ano yung frustration? Yung kanyang pagkabigo, at saka yung kanyang, yung nais niya na gawin ng mga taga-Galacia. 2 Peter chapter 2 verse 1, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Ayun, di ba? Tapos sa 18, Mayayabang sila kung magsalita, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga tao na mamumuhay ng may kalikuan. Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapagtagumpayan. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit kung muli silang maaakit sa dating masasamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masaway pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ang banal ng kautosang tinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. di ba? Nag-gets siya? Ang dali, ang linaw, di ba? Na ginagawa lang nito mga post teachers na to, ay ganyan na, ikayatin ka na. Kasi meron silang kailangan sa'yo. Ngayon, kung nakuha na nila yan, wala na. Hindi ka nila papasinit. Kaya nga sabi nga, pabalik na doon sa slide. Kaya nga diba sabi niya dyan, pagka daw yung mga tao natutunan yung tama, tapos bumalik sa dati, pag bumalik sa dati, mas matindi pa daw. Masahol pa, mas malala pa kung ano yung ginagawa niya ngayon. Mas mainam pa daw na hindi na yan nalaman yung truth kaysa ganun, di ba? Kasi nga, mas lalala yung tao kapag ay bumalik siya sa dati na gawa. So, yun yan. So, ayan, post teachers. Sa parang natin ngayon, itong mga post teachers na to, gusto lang ay, money. Diba? Oo, pagpapalain ka ng Diyos, pag ikaw ay nagbigay. Diba? Kung mas maraming ibigay mo, mas maraming pagpapalain, mas malaki ang pagpapala mo sa Diyos. Para mga Pariseo. Tatandaan niyo yung babae, yung balo na nagbigay ng 2 kusing. Tatandaan niyo yun? Actually, hindi naman tungkol yan sa pagbibigay. Yun. Kasi nga, ang turo ng mga Pariseo nung araw, pag mas marami kang binigay sa sinagogue, ano ba Tagalog? Sinagoga, mas marami kang ibigay, mas malaki ang tsansa mo makapunta sa langit. Yun ang kanilang katwiran. Yung babae, binigay niya doon, sabi doon sa verse, binigay niya lahat. O sino ba sa inyo kayang ibigay lahat?
Meron? May gumawa na ba dito noon? Wala. Wala. Eh yung bakit yun, ginawa niya, binigay niya lahat. Ito ano lang to ha, hindi naman to, wala naman sinabi ko bakit. Pero kung pag-aaralan natin yan, sa palagay lang to ha, hindi to talagang teaching o ba. Sa palagay natin, kaya binigay na ng babae yung lahat, kasi una, katuruan na, mas marami kang ibigay, mas malaki ang tsansa mo makapunta sa langit. Pangalawa, kaya binigay niya na lahat, kasi maaaring mamamatay na siya siguro. Malapit na siya mamatay. Kaya bigay ko na lahat. Punta, sabi naman pag maraming ibigay, mas malaki yung tsansa makapunta sa langit. So ano lang yun ha, yung analysis lang yun. Kasi wala naman sinabi doon bakit niya binigay lahat. Pero sa kultura ng mga Hudyo, pag binasa niyo kasi yung, sa Luke 21 yan pag binasa niyo yung Luke 20, yung malapit na siyang matapos, bago mag-21, sinabi doon na ang mga Pariseo, pinagsasamantalaan nila yung mga babaeng balo, yung mga byudo, yung mga byuda, pinagsasamantalaan nila yan. So, ginagawa nila negosyo yung kanilang, yung synagogue, yung iglesia, yung church. So, sa panahon natin ngayon, ganyan ang mga kailangan, yung mga ginagawa ng mga post teacher. Kailangan nila ng pera. So, pag nauto ka na, wala, yari ka na. Diba? Nabitag ka, bitag. Meron palang mga business ng araw no? Oo, nung pala may mga business na. O, di ba? Grabe, no? Kaya makita natin na sa panahon pa lang noon, panahon pa lang, hindi lang panahon ni Pablo, panahon pa ni Kristo, panahon pa ng Old Testament, panahon pa nila Moses, nila Abraham, meron na false teachers. Kaya yan din ang pinaglalaki natin noon. Kaya at pinag-aaral natin truth, diba? O, kaya tayo nagbibigay, hindi tayo para pagpalain ng Diyos. Kaya tayo nagbibigay dahil tayo ay pinagpapala. Yun lang yun. O, last. Mga anak ko, dahil sa inyo, minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. O, ano yan? Yung kanyang desire. Nais si Pablo na si Kristo, hindi lang basta makilala niyo siya, kundi maging buo siya sa inyo. Makilala niyo siya ng buo. Di ba? Parang sa isang sa isang relasyon. O, paano mo magiging boyfriend o girlfriend? Yung girlfriend mo o yung boyfriend mo? Anong ginagawa mo? Ha? Ano? Nahihirapan. Bilag? Naghihirapan ka. Naghihirapan. Paano mo nakikilala? Pinipilatis. Paano nyo nakikilala? Nilalapitan. Ha? Nilalapitan. Nilalapitan. O sige, ano pa? Kinakaibigan. Ano pa? Nagdi-date. Meron ako isang inaantay. Ano? Ha? Sinusuyo. Love at first sight. Love at first sight. Binibigyan nyo ng oras. Para makilala nyo, di ba? Binibigyan nyo ng oras. Magiging girlfriend mo ba yan? O boyfriend mo? Kung nagkita kayo, uy, tayo na. Meron ba ganon? Wala, di ba? Bibigyan mo ng oras. So, ganun din ang nais si Pablo. High-tech na ngayon yun. Ha? High-tech na ngayon. High-tech na? Cellphone na. Cellphone? Text-text na lang? Pag mag-personal na yun, sulat ko. Ano? Pag mag-tag ko na, web na yun. Sa text-text, pag nasakto, okay na. So, ayan o. Ano sabi doon? Hindi nais ni Pablo na maniwala kayo kay Kristo, maligtas at pagkatapos ay lumiis ulit ng maling doktrina bilang mga tunay na mananampalataya. Nais niyang si Kristo ay hindi lamang sa inyo, kundi nabuo sa inyo. O, yun. So, hindi lang na makilala niyo siya,
tanggapin yung kaligtasan, pero after nun, babalik ka ulit sa dati. Hindi na ang sinasabi ni Pablo dito. Ang nais niya, pag tinanggap niyo si Kristo, tanggapin niyo siya ng buo at mamuhay kayo na aayon sa sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? John 6:40. Wala. Ano yan, Kuya Jess? Sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Sumampalataya sa anak, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko silang buhay sa uling panahon. O yun, ang sumampalataya sa anak ay muling bubuhayin sa huling araw. Yun ang kalooban ng Diyos. Na patuloy tayong manampalataya. Ano man ang mga naranasan namin sa buhay, sabi nga na kanina, itong year na to, mula January hanggang next week, diba, let us reflect kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay. At nais ng Diyos na, kumbaga, nandito ka ngayon, patuloy na nag-aaral, patuloy na tumatayo, di ba? Patuloy na lumalakad ayon sa biyaya ng Diyos. Ay sa susunod na taon, ganun din, patuloy, hanggang tayo nabubuhay dito. Sapagat pagsubok, hamon, mga sakit, di yan mawawala. Kasi nga, nandito tayo, naninirahan tayo sa isang pabagsak na mundo. So lahat ng yan, matatapos ang lahat yan, magiging ganap ang kaligtasan mo, magiging ganap ang kagalingan mo, magiging ganap ang pagiging mayaman mo, kapag tayo ay wala na rito. At darating yon. Kasi, lahat po tayong mamamatay. Unang-una lang. No? So, nandito tayo, encouragement sa atin ni Pablo, patuloy tayo lumakad ng may tagumpay. Dahil natin tagumpay na tayo, actually, di na dapat natin iniisip na talunan ka eh. Kasi, tapos na po ito, sinulat na. Ano sabi ko sa dulo? Ikaw ay tagumpay ka ni. Di ba? So, yung gitna niya, nandito na tayo sa malapit na tayo. Nandito na siguro tayo eh. Di ba? Malapit na matapos. Kaya yun lang, maging ma-encourage tayo. Para tayo ay narito. Amen? Sige, tayo dito ngayon.